Nagkita si Yahweh kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapating, magtuloy po kayo sa amin." Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka po namin, aming Ama, at itinataas ang iyong kabanal-banalang pangalan. Patnubayan mo po ang pananambahan namin ito. Gabayan mo po ang magdadala ng iyong mensahe. At ang iyong salita ay maging pagpapala sa pagiging namin na sinat-ilaw ng sanglibutan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Ngayon po ay July at ito ay Rural Life Month. Ngayon pong 20 ay 8th Sunday ng Pentecost, after Pentecost. At ang ating pong tagapagmensahe ngayong hapon ay ang ating lay worker, kapatid Hernane Quijano. Kanina pong umaga ay nagkaroon ng scholarship committee meeting after po ng service. At ganun din po kanina ay nagkaroon ng special congregational meeting 9 a.m. STC Council meeting 8 to 4 p.m. at UCM Church General Cleaning. Wedding ceremony Balmeo Pereda 3 p.m. Yung po ay magaganap sa July 26. At sa ating pong anniversary sa darating na linggo, July 27, 102nd anniversary na po natin. Ang ating pong guest preacher, 102nd anniversary.
Ang ating pong guest preacher ay si Bishop Joel Tendero at ang liturgist po ay si kapatid Gaudioso A. Labadia. Wala po tayong vesper service. Maligayang araw po sa ating mga kapatid. July 20 po, kapatid Myrna Floren, Kenzo Gabriel Yanes, Alayra Chay Zamora, Beda Marie Balikas. 21 po, si Melina Grace Jeffrey, Archibald de Ocampo, Samuel Evangelista Jr., Jenilyn Perez at si Jennifer Rubio. Sa 22 po, kapatid Paulo Lagumbayan, Dr. Aileen Ebora Ayuste, Reynaldo Vergara, Ching Padilla at Judilyn Corsega. Sa 23 po ay ang kapatid Virgilio Ranieses. 24 po, kapatid Raul Evangelista, Nestor Agbay, Heidel Joyce Ayala, Rian James Topa. Sa 25 po ay si Robert Glenn Rastulio, Jason Abrera at si Camille Dalion. Sa 26 po, Samuel Mindoro, Gerald Luis Apadillo, Julian Pumarada. At sa 27 po ang kapatid Marjorie Rojas at si Rick Bell Rastulio. Awitan po natin ang happy. Ginaganap po ito tuwing alas 5:15 ng hapon. Ang liturgist po ay ang ating kapatid Dorcas Tajota. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong patuloy na wine-welcome ang ating mga kapatid na narito po sa ating bahay dalanginan. Welcome po sa inyo. Wine-welcome din po natin yung lahat na nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So, meron po ba tayong bisita? Ating pong wine-welcome sa kalagitnaan ang pamilya po ng ating pong tagapagsalita sa hapong ito. Welcome po sa UCCP Magil Memorial Church. Pwede po bang tumayo? Yan, ang kabiyak ng ating Tita Nani. Welcome po. Meron pa po ba? Kung wala na po, so patuloy po namin kayong wine-welcome. Ganon din po, kanina po ay nagkaroon ng announcement in behalf ng ating pong chairperson, ang ating pong engineer Joel David Tadiosa, na sa pamamagitan ng ating pong kapatid na Pasita Ranieses, na nananawagan po ang konsilyo ng Iglesia na mayroon pong tanging pagpupulong o special congregational meeting sa darating pong Sabado. Alas 9 po yan ng umaga, doon po sa ating hall sa baba. So, ang pag-uusapan po para po doon sa ating school. At yung pong detalye ay atin pong malalaman sa darating na Sabado. So, inaasahan po ang bawat isa, lalo tigit ang member ng school board at ang atin pong council member na dumalo po sa nasabing special congregational meeting. Inaasahan po namin ang bawat isa na makadalo. Alas 9 po yan ng umaga. Wala na po tayong balita.
Tunay na ang ating Panginoon Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan, lalo tigit sa panahong ito na tayo ay sama-samang umaawit, magninilay at mananalangin para sa Kanya. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Habang pong tumutugtog ang ating musika, ay tayo po ay manalangin. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng punong mong wagas. Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na kagaya ng rosa. Mamumulaklak ng sagana at magagalak ng kagalakan at awitan. Ang kalwalhatian ng Lebano ay mapaparoon, ang karilagan ng Carmel at ng Saron, kanilang makikita ang kalwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos.
Iyong palakasin ang mga mahihinang kamay at patatagin ang mga mahihinang tuhod. Inyong sasabihin sa kanila na matatakting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong manatakot. Narito, ang inyong Diyos ay paririto at ililigtas kayo. Papurihan ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, aming Panginoon, itong sanglibutan ay sa iyo. Bagamat sa sanlinggong nagdaan, nakaranas kami ng sungit ng panahon. Maraming ari-arian ang nawala, gayon din ng buhay. Pero sa kabila nito, aming Panginoon, wala po kaming inisip, kundi dumako sa iyong bahay dalanginan, para ikaw ay pasalamatan, sapagkat kami buhay, at buhay ang aming pananampalataya, na kailanman, hindi mo kami iniwan. Sa gitna man ng bagyo, nadama namin ang iyong mga kamay na nakahawak sa aming mga kamay upang kami alalayan sa bagyong nagdaan. Ngayon, o aming Panginoon, panahon naman para ikaw ay aming pasalamatan. Narito ang bawat isa sa amin nagpapasalamat dahil minsan pa ang pagsubok tulad ng bagyo ay aming napagtagumpayanan. Bagamat mahirap bumangon, pero kami ay tumayo para isa'y kabubuti ng bawat isa sa amin at maging halimbawa at inspirasyon ang nakaraang kalamidad. Gaya ng aming tinuran, o aming Panginoon, marami pong nasira, hindi lang tahanan, maging iglesia, o aming Panginoon. Mga simbahan o tahanan mong tinatakbuhan ng iyong mga anak na nagnanais na ikaw ay masumpungan sa loob ng dakong banal. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po kaming nagpupuri, nagpupugay sa kadakilaan ng iyong pangalan, na kung saan patuloy ang aming pagpapasalamat sapagkat ngayon kasama namin ang aming pamilya, ang aming kasama sa simbahan, para ikaw ay handugan ng mga awiting makalangit
makarinig kami ng iyong salita mula sa iyong anak na ginamit mo sa hapong ito para sa iyong mabuting balita. Higit sa lahat, o aming Panginoon, ay itong ginagawa namin ngayon, ang patuloy na pakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Dalangin namin, o aming Panginoon, na sa darating na Sabado, ang amin pong congregational meeting ay maging matagumpay dahil andun ka, sasamahan at aalalayan ninyo kami. Ganon din, o aming Panginoon, sa kinabukasan, araw ng linggo, araw po ito ng pagkakatatag ng aming pananampalataya sa lugar na ito, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng anibersaryo ng aming simbahan, o aming Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pong pagpupuri, pagpapahalaga sa mga mananampalatayang nauna sa amin, para po hindi masayang yung mga itinanim sa bawat isa, na ang lahat ay nakikinabang, lalo tigit sa mga gawain at paglilingkod nito. Bukas, o aming Panginoon, ay magsisimulang muli ang mga paaralan sa pagbubukas pagkatapos ng bagyo. Nariyan ang aming paaralan, o aming Panginoon, na kung saan ay muling mag-aaral ang mga maliliit na bata at kabataan sa pangunguna ng aming mga guro. Samahan niyo po at gabayan ang aming paaralan. Ang kabuuan ng aming simbahan, o aming Panginoon, ay patuloy naming idinadalangin. Lalo na ngayon, maraming problema, maraming pagsubok. Samahan niyo po ang aming mga obispo, ang aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa iba't ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo, o aming Panginoon. Pinagpe-pray po namin ang aming lugar, ang aming bayan, lalo tigit ang aming bansa, ang Republika ng Pilipinas. Marami pong pagsubok, o aming Panginoon. Maraming issues na dapat lutasin, pag-aralan, o aming Panginoon. Inilalapit namin sa iyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, para sa pagkakaisa at pagsusunuran, o aming Panginoon. Narito po ang iyong mga anak, patuloy na nakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At alam namin, dakilang Diyos, kailanman hindi mo babaliwalain ang aming mga panalangin para sa iyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoon na patuloy na gumagabay sa bawat isa. Amen.
nagpapaalala sa atin. Ihip ng hangin sa ating damdamin ay may nais ipahatid. Ang kalawakan sa katahimikan ay may nais ipabatid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng malwati. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos ko. Purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Sikat ng araw, tila bumubukas sa atin upang manalangin, upang ang ating sariling limutin at si Jesus dakilain, upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin. Lalo na kung tayo ay makatipon, siya'y purihin. Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos ko. Purihin, purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Ating purihin, purihin, purihin ang Panginoon, narito po ang bahagi ng aming mga pagpapala na muli namin binabalik sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagbigay ng mga ito at magamit namin ito sa gawain sa iyong basa. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Sa pagbasa pong tugunan, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Awit, chapter 119, verse 169 hanggang 176. Sa ating pong banal na kasulatan, Awit, chapter 119, verse 169 to 176. Dalangin upang tulungan. Panginoon, tanggapin mo ang daing ko na tulungan, at ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y bigyan. Mayaan ang dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos, sang-ayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod.
ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawi, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at ganap. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Para akong santukan na nawala at nawalay, hanapin mo ang lingkod mo at ngayon ay lapitan. Yamang ako ay sumunod sa lahat mo kautusan. Atin pong buksan ang ating banal na kasulatan na pagbabatayan ng ating teksto sa hapong ito sa Lucas, Kabanatang 10, talatang 38 hanggang 42. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po. Saya
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito sapagkat tayo ay niloob niya na makadalo sa pananambahang ito. Sa kabila ng kalamidad na ating pinagdaanan noong nakaraang araw, tayo ay narito upang siya ay pasalamatan. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Diyos, maraming salamat sa oras na ito na kami ay niloob mo makadalo sa pananambahang ito. Samahan mo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang ang mensahe na nagmumula sa iyo ay aming maunawaan, lalo't higit, aming maisapamuhay. Samahan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na alisin ang takot at gayon din ang kaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po uli. Ang binasa nating teksto mula sa Lucas ay binanggit doon ang dalawang kababaihan na si Marta at Maria. Tayo ba ay masyadong abala sa pagganap sa ating tungkulin? Sa gawain sa Panginoon? Sa pagdalo sa gawain sa ating iglesia at sa paggawa ng mabuti, ano pat, nakakalimutan na natin ang makipag-ugnayan sa ating tagapagligtas. Itinakda ng Diyos na ang salaysayang ito ni Maria ay dapat laging samahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay sapagkat nagbibigay siya ng mas mabuting halimbawa ng katapatan na dapat mayroon ang lahat ng alagad ni Kristo, higit kaysa kanino man. Ang kanyang ginawa ay kapahayagan ng kanyang katapatan at tunay na pag-ibig para sa Panginoon. Ang pananampalataya ng Kristiyano, una sa lahat, ay isang personal na paglilingkod sa Kanya. Matututuhan natin dito na ang ating buong pusong kaugnayan at pag-ibig kay Jesus ang pinakamahalagang bahagi ng ating kaugnayan sa Kanya. Makikita natin na ang babae ay kabilang sa gawain ni Jesus na mangaral at magturo ng paghahari ng Diyos, kasama-samang mga babae sa gawain ng Panginoon. Sa lipunang Hudyo, ang mga babae ay nararapat siya ay nasa bahay lamang. Hindi dapat siya makita sa pampublikong lugar. Bagamat, kung babasahin natin sa Kawikaan 31, verse 10 hanggang 29, nakilala ang tekstong ito na bilang gabay sa huwarang may bahay, ay nagsasabi ito ng kalagayan sa kultura na ang mga babae ay pambahay lamang. Nagpapahayag ngayon na ang mga babae ay kailangan ding makisali, lumahok at sumama sa mga gawaing nagtataguyod ng paglilingkod sa Panginoon. Ito man ay gawain sa pampublikong lugar. Doon sa dalawang magkapatid na sina Marta at Maria, makikita natin sa dalawang ito ang representasyon ng luma at alternatibong paniniwala para sa mga kababaihan. Si Marta ay masipag sa gawaing bahay. Maalalahanin siya kung kaya't naging abala siya sa pag-iisip kung paano siya maghahanda at magpapakain sa bisita. At ganito nga po ang mga tao sa kanayunan. Kung maaari
ay mamimita sila ng mga madaming gulayin o prutas na bibigay o maipapakain sa kanilang bisita. Isang kaugalian na matatagpuan natin sa nayon. Si Marta ay representante ito ng mga kababaihan na ang paniniwala, ang mundo ng mga babae ay nasa tahanan lamang umiikot. Sa talatang 38, mababasa natin ang ganitong salita. Nang dumating si Jesus sa lugar nila, malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Pansinin natin ang salitang ito. Magkapatid ang sinasabi ng teksto, ngunit ang tahanan ay kay Marta lang ikinakabit na salita. Nasaan ngayon si Maria, nakabilang din sa tahanan na ikinakabit kay Marta. Nangangahulugan na ang salitang tahanan na nakaugnay kay Marta ay nagsasabi ito ng lumang kaisipan na ang babae ay talagang pantahanan lamang. Kaya't makikita natin na ang sumusunod na mga talata na si Marta ay abalang-abala sa gawain sa tahanan, pinapakita dito ang kultura at paniniwala para sa mga kababaihan na sila ay talagang sa bahay lamang matatagpuan. Ngunit, kakaiba ang ginawa ni Maria. Hindi siya tumulong kay Marta sa gawaing bahay ng mga sandaling iyon. Sa tagpong iyon, ang mahalaga kay Maria ay ang gawain magpapalaya sa rutina ng buhay sa loob ng tahanan. Ito ang makisalamuha sa bisita at makinig ng aral at turo kay Jesus. Inuna ni Maria ang kailangan sa buhay na babae man, sila ay may karapatan ding sumama at makipag-ugnayan kay Jesus. Ganito ang wika ni Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Bakit nga po ba? Kung minsan ay marami tayong dahilan, marami tayong pinagkakaabalahan, kung minsan wala rin tayong panahong sumimba, walang panahong dumalo sa prayer meeting, sa Bible study, gayon din sa Sunday school. Gayong pare-pareho naman tayong pinagkalooban ng 24 na oras sa isang araw ng ating Panginoon. Kung gagamitin lang po natin ang tamang paghahati-hati sa ating oras, sasabihin natin, tama nga pala, may panahon at oras sa lahat ng bagay. Dito ay pinahihiwatig ni Jesus na sa lahat ng bagay, bigyang halaga ang pagsunod sa Diyos bago ang lahat. Ito ang mabuting paraan upang lumaya tayo sa mga pag-aalaala at pagkabalisa sa maraming bagay. Ito rin ang kulturang magpapalaya, lalo na sa mga kababaihan na tayo ay para sa tahanan lamang. Sa pakikinig ni Maria kay Jesus, makikita natin ang ayos ng kanyang pakikiharap kay Jesus. Siya ay umupo sa paanan ni Jesus. Ito ay larawan ng pagpapakababa at paglalagay sa sarili sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang nasa paanan ni Jesus, tulad ng ginawa ni Maria, ay nagsasabi ito ng ating katayuan bilang mga Kristiyano. Hindi tayo ang nasa itaas at hindi natin kapantay ang Diyos. Alalahanin natin na tayo ay katiwala lang ng Kanya sa lahat ng Kanyang nilikha. Maging ang ating buhay ay hindi atin, pahiram lang ito sa atin, maging lahat ng ating tinatangkilik. Sa ginawang ito ni Maria, nagsasabi ito ng tamang pag-uugali sa pagharap sa tao.
ang nagpapakababa at maging mapagpakumbaba. Sa pangyayaring ito, kinalugdan ni Jesus si Maria. Kung ihahambing natin sa pakikiharap si Marta kay Jesus, na siya ay nasa pantay na pagkakatayo habang kausap niya si Jesus. Siya ay hindi mapakali sa ginagawa niya. At makikita din natin ang pag-uugali ni Marta sa ganitong sitwasyon na inutusan si Jesus na pagsabihan ng kanyang kapatid na si Maria. Ganito ang wika niya sa talatang 40. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga ninyo sa kapatid ko na tulungan naman ako. Ang ginawa ni Marta ay larawan ito ng isang taong mataas at palautos na pag-uugali. Sa ating pagsunod, hindi po kailangang maging tayo ay mareklamo, bagkos tayo ay magtiwala sa Panginoon, sapagkat minsan hindi tayo niya pababayaan. Sa dalawang magkapatid na ito po, ay mamamalas natin ang dalawang klase ng pag-uugali ng tao. Ang isa ay mapagpakumbaba at ang isa ay nasa mataas na kalagayan. Sa ating pagsunod at sa ating paglilingkod kay Jesus, pinapipili tayo sa dapat nating tularan na pag-uugali. Kay Marta ka ba gagaya o kay Maria ka tutulan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y magtayo at ating kambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya na kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Sa ating pong ikalawang paghahandog, ang lahat ng ito ay mapapapunta sa biktima ng Typhoon Guerrilla.
dalaw, tatakbo ng O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sa buong maghapong ito, lalo tigit sa amin pong pagsamba, nadama namin ang iyong paghahawak sa aming mga kamay, na kung saan, o aming Panginoon, ang aming pong pagpapasalamat ay gayon-gayon na lamang. Bukod sa ikaw ay naging mabuting pastol sa amin, sa bawat sa amin sa panahon ng kalamidad. Napakita naman namin sa hapong ito si Marta at si Maria na tunay na inilaan ang kanilang mga sarili para sa iyo. Katulad din naman namin ngayon, o aming Panginoon, wala po kaming ginawa kung hindi ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panahon na naman, o aming Panginoon, ng aming pagtatalaga ng aming mga sarili. Higit sa lahat, o aming Panginoon, idinadaan namin ito sa aming mga panalangin. Narito, o aming Panginoon, ang ilan sa iyong mga anak, tiklop-tuhod na nanalangin sa inyong dambana. Sila, o aming Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat sila dahilan sa pagsapit sa kanilang kaarawan. Sa anibersaryo ng kasal, salamat, Panginoon, at patuloy silang natututong magpasalamat sa iyo. At alam po namin, andyan ka para sa kanila. Sila'y lumapit, o aming Panginoon, para sa iyong pag-alalay at paggabay, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay. Ano man ito, o aming Panginoon, basta't naririyan sila, handang ibigay ang sarili sa iyo lamang, o aming Panginoon. Ang iba sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit sapagkat sila ay mayroong karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ipagkakaloob niyo po sa kanila ang kagalingan. Dahil ikaw ang aming guro, ikaw ang aming dakilang manggagamot, na siyang patuloy na magtuturo at magbibigay ng kagalingan. Sapagkat ibe-bless niyo po yung mga doktor na tumitingin sa kanila, lalo tigit, ibe-bless niyo po yung mga gamot na ipinapasok sa kanilang lupang katawan. Maraming pong salamat sa pakikinig niyo sa kanilang mga panalangin. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, nanonood sa amin, nakikinig sa amin, o aming Panginoon. Patuloy niyo po silang akapin ng inyong kapangyarihan at patuloy na abutin at kilalin ka bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa gabing ito, o aming Panginoon, natatapos ang aming pananambahan, pero hindi natatapos ang aming pagdilingkod. Bagkus pa nga ang lahat ng aming narinig, nakita, amin po itong titipunin at babaunin. At aming bubuksan sa panahon na ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo ay sinusubok, o aming Panginoon. Sa gabing ito, o aming Panginoon, kami po ay lalabas sa iyong bahay dalanginan, samahan niyo po kami. Kami po ay matutulog sa gabing ito, patuloy niyo po kaming akapin ng inyong kapangyarihan. At magising kami sa isang magandang bukas na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod, ang patuloy na pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan at paghahanap buhay ng aming mga magulang. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na sasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak na tiklop-tuhod na nanalangin sa inyong dambana.
Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na yung nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesu Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala.